Para sa mga vlogger o sa mga bulager ng taga-kabilang parlor, magpapaalala lang po ako sa inyo, no? Magpapaalala lang po ako sa inyo at gusto ko lang liwanagin. Total naman, inuupakan nyo ng inuupakan si Marcos Jr. sa loob ng social media at kung makapang-alipusta kayo, ay ganun-ganun na lang. Na kung sabihan nyo, asa na yung 20 pesos na bigas? Asa na yung 20 pesos na ganito? Asa na? Hinahanap nyo yung 20 pesos na bigas, di pumunta kayo. Dapat palang question dyan kung naghahanap kayo ng 20 pesos na bigas, pumunta kayo doon. Ha? Pumunta kayo doon sa palayan, sa sakahan, makakabili kayo ng 20 pesos na bigas. Yung sinasabi ko nung nakaraan, na humaharang at nagpapataas ng presyo, eto yon. Papaliwanag ko na sa inyo, makinig kayo ha. Yung mga namumuna kay Pangulong Bongbong Marcos dito. Yung mga nagsasabi na walang ginagawa si BBM. Ha? Saksak nyo to sa inyong kokotits, mga kababayan ko. Eto. Balita ngayon yan, mga kababayan ko. Sabi po dito sa balita ngayon, mga kababayan ko mga middleman ng bigas sa palengke, kakalusin na. Ayan na. This is the very best part. Ito yung gustong-gusto kong mangyari. Nakakalusin. Sabi po dito, mga kababayan ko pumirma ng kasunduan ng Department of Agriculture, Department of Trade and Industry, National Irrigation Administration upang matulungan ng isang integrated rice supply chain development program. Mga kababayan ko, layunin ng programa to na mabawasan ang mga nagdadaang middleman para makarating sa bigas sa palengke ng mas mura, mas mura at mapalaki ang kita ng mga magsasaka, mga kababayan. Sabi ko sa inyo, mga kababayan ko yan ang sinasabi ko, nagpapalaki ng presyo ng bilihin. O doon sa mga vlogger na pumupuna ngayon kay Pangulong Marcos, ilan beses kong sinabi sa inyo, eto yun sampal sa inyo to. Ha? Hindi si Marcos ang nagpapahirap sa taong bayan. Ha? Yung mga taong middleman. Ha? Middleman ang nagpapahirap sa taong bayan. Sampal na sa inyo to. Mga dutahe vloggers, kamusta? Yan ang totoo. Middleman. Huwag niyong isisi kay Marcos Jr. yung pagtaas ng presyo ng bigas, pagtaas ng presyo ng bilihin. Tama ba ako? Sabi pa dito, mga kababayan ko sabi pa dito ito pa. Ilalatag ng 3 ahensya ng maayos ang sistema ang klasifikasyon at branding ng bigas, mga kababayan ko Sabi ng DTI, isasama nito ang bigas upang produktong agrikultura na ibebenta sa business-to-business platform na ilalatag kasama ang United States Agency of International Development. Mga kababayan ko, naglaan ng usad ng 1 billion para sa strengthening private enterprise of the digital economy upang palawakin ang partisipasyon ng mga small and medium enterprise of the Philippine e-commerce ecosystem. Mga kababayan ko, inaasahang magsasagawa nito ng ang usad sa Nueva Vizcaya Agricultural Terminal para kauna-unahang e-commerce platform ng mga magsasakang traders sa Luzon. Diba? Ang sabi ko sa inyo, sino nagpapalaki, sino nagpapahirap? Sino nagpapahirap sa taong bayan? Let me clarify para malaman ninyo. Yung mga traders, mga kababayan ko, itong mga middleman na bumibili ng bigas doon sa ating mga magsasaka. Yan ang hindi maganda at hindi nagiging magandang epekto sa atin. So ngayon, isisisi nyo pa ba yung problema na yan sa gobyerno natin kay Marcos? Mga kababayan, sagot niyan, hindi. Mga kababayan ko. Dahil walang kinalaman si Marcos doon. Dahil unang-una sa lahat, gusto nyo bang mabuwag natin to? Gusto nyo bang matanggal natin tong mga to? Itong mga kapitalista na to? Itong mga middleman nito na nagpapataas ng presyo ng bigas? Dapat matuwa kayo kay Marcos at kay Martin ngayon. Kasi bakit? Binubuksan nila yan charter change, yung economical provision. Diba? Kasi isa sa babalangkasin natin,
tatanggalin natin yung mga yung mga middleman na yan. Dahil yung mga middleman na to na sinasabi dito ng bigas, yan po yung mga namimiling mga mayayaman na inchik Chinese Pilipino na nag-iimbak sa kanilang warehouse at hino-hoarding at nilalabas sa market ng mataas ang presyo. Tama ba ako? Sa makatuwid mga kababayan ko, para maintindihan nyo lang ha, mga kababayan ko. So ngayon, hindi kasalanan ni Marcos Jr. yon. Naitapik ko lang ha. Hindi kasalanan ni Marcos Jr. yon. Gawin natin ganito. Kung gusto nyong mawala tong mga nagpapataas ng presyo ng bigas natin para hindi kayo sisi ng sisi kay Pangulo, buksan natin ang charter change. Buksan natin ang economical provision natin. Mga kababayan ko, magbigay tayo ng laan at puwang para mapag-usapan at matanggal to. Dahil hindi matatanggal tong mga to, mga kababayan ko. Dahil hindi matatanggal to. Dahil sa economical provision na inilagay ng 1987, mga kababayan ko, na nagpapahirap sa taong bayan, etong mga to. Yan ang sinasabi ko na nagpapahirap sa atin. Yang mga middleman na yan na kumikita na ang puhunan, mga kababayan ko, laway. Mga kapatid, samantalang ang nagbibistay ng palay, ang nagtatanim ay ang mga magsasaka. Ang mga magsasaka dapat ang yumayaman, hindi yung mga middleman, mga kababayan ko. Yan ang lagi nyong tatandaan. Matagal ko nang pinapaliwanag to. At gusto ko pang i-elaborate sa inyo at nagkataon na lampas tayo sa 1,000 ang nanonood ngayon. Kaya gusto kong malaman ninyo na ito ang nagpapahirap sa ating bansa. Yang mga tao na yan. Dahil dyan sa mga tao na yan, mga kababayan ko, may middleman, may kumokontra, meron pa rin mga lalabas na katulad nila. Palitan natin ang constitution natin, lalong-lalo na economical provision. Tanggalin natin yung mga middleman. Diretso natin ang ating mga palay, diretso natin ang ating mga bigas mula dito hanggang doon sa ating mga palengke. Nang sa ganon, matamasa din natin ang kaginhawahan sa bansa natin. Hindi titigil ang Marcos administration sa pagsawata sa mga kagaya ng mga nagpapahirap sa taong bayan. Gusto nyo, yung mga senador, gusto nyo? Ito lang gusto nyo na ayaw nyong baguhin ang konstitusyon ng Pilipinas. Kailan pa tayo kikilos, mga kababayan ko, kapag mas mayayaman na ang mga middleman sa Pilipinas kaysa sa mga Pilipinong naghihirap? Tandaan ninyo, hindi natin maiiwasan ang pagtaas ng presyo ng bilihin sa mga susunod na taon dahil nagbabago ang ating ekonomiya. Araw-araw, taon-taon, paiba-iba ang naging ekonomiya natin. Hanggat hindi nyo binabago ang constitution natin, mapapako tayo sa makalumang pamamaraan, mapapako tayo sa lumat bulok na sistema na ginawa ng mga dilaw noong 1987, hanggang ngayon, tsatsagain pa rin natin yan. Kaya ako gustong palitan yan at gusto namin palitan ng constitution na to para malaman ng taong bayan dahil dito isa to sa mga dahilan ko. Gusto ko rin ng murang bigas. Gusto ko rin ng masarap na bigas at ayoko rin na mabahong bigas. Sino bang may gusto na ipakain nila sa pamilya yon? Bakit ba tayo napipilitan na bumili ng ng low class na bigas at hindi tayo makabili ng masarap na bigas na first class? Bakit? Kasi mahal. Paano ba nagmamahal? Hindi namang mahal dun sa Kung tutuusin, hindi namang mahal sa ating palayan Hindi namang mahal dun sa ating palay. Hindi namang bahal ang benta ng ating mga magsasaka kundi bagsak presyo pa nga, mga kababayan. Sino bang nagpapataas at nagpapamahal nito? Sa makatuwid, mga kababayan ko, ang punto ko dito, etong mga to, mga kababayan ko, etong mga middleman na kumakamkam ng pera talaga ng taong bayan. Kung gusto nyo ng pagbabago, buksan natin yung charter change. Samahan nyo kami, magsama-sama tayo, isulong natin to. 'Di ba? Kung di tayo magsasama-sama, di natin pagtutulong-tulungan to, di natin mababagong economical provision. Isa sa mga nagpapahirap sa atin at mga nagpayaman sa mga middleman, tandaan nyo, yung 1987's Constitution. Dahil dyan nila pinagharian ang taong bayan, dyan nila kayang kuwanan ng pera ang sambayanang Pilipino. Legal na pagnanakaw sa mga magsasaka at sa sambayanang Pilipino.